Hello! Hi po, Papa Jackson. Hi! Magandang umaga. Good morning, good morning. You are my first caller on our episode, special episode to. Ito ang migraine episode. May migraine ako ngayon eh. Anong Kaya pangalan? nga po, kala ko hindi ka matutuloy eh. Hindi ko kayo matiis eh. Parang feeling ko ito na yung buhay ko. Oh, that's one thing about me. That's one thing that's bad about me. I'm so dedicated with my craft. Kahit na, hindi ko alam kahit nung nasa radyo ako eh. Napaka, ewan ko, naniniwala kasi ako sa consistency. Tama. Ayan. So kung naaawa kayo sa akin dahil nandito pa rin ako kahit ano, magpadala kayong taga 1-8 dali. Karot lang. Ano name mo, ma'am? Just call me po Ingrid. Ingrid. Yeah, Ingrid. Ingrid. Alam mo, I had an encounter with a woman called Ingrid a long time ago. Hindi ko makakalimutan to. Gusto may kwento ko sa'yo? Sige, ano meron sa kanya? I was jogging sa Star City. Nasa Love Radio pa ako nun. I think nag-exercise ako nun. Tumatakbo ako sa Star City. And there was this one elderly lady. Medyo maedad na siya. A lot older than me. No? Nasiraan ng kotse, naplatan. And lagi kong siguro natutuwa ako na makatulong magpalit ng gulong. Gusto ko yun eh. Yung tutulong ako na pag may naflatan, yung walang gagawa, ako yung gagawa. Gusto ko yun. So, sabi ko, ma'am, na-flat kayo, ganyan. Tapos sabi niya, yes, na-flat, keme. Sabi ko, I can help you change your tires po. Sabi niya, yeah, but I don't know, kinemerot. Ganyan, pero sige, pabuksan niyo po yung trunk. At I think it's a CRV yata. So, at titignan ko po yung mga tools ninyo. Tapos, napalitan ko yung gulong niya. Pinalitan ko. Nilagay ko yung reserva, pinalitan ko yung gulong niya. Tapos alam mo na napalitan ko yung gulong niya, umalis siya. Hindi nag-thank you sa akin. Umalis. Oo. Oh. Grabe. and her name was Ingrid. Oo, kaya hindi ko makakalimutan. Oo. Hindi ko makakalimutan, umalis siya. Ang pinakamalapit na part, may dalawang kotse pala sila. Convoy. May yung isang car, mga tawag nito, mga pamangkin niya na andon na. Kasing idarang ko rin naman, hindi nila tinulungan, hinayaan nila. Wala nagabot ng tools ha. Akala mo empleyado nila ako. Oo. Tapos umalis sila, wala nag-thank you sa akin. Hindi ko alam mo kung ba't hindi ko makalimutan. Maliban sa, baka na-overwhelm lang. Kasi may tumulong ganyan. Hindi na. Pero alam mo kung bakit hindi ko makalimutan. Naipit kasi yung kamay ko. Munti ko maputulan ng daliri. Hala. Kaya ng pintuan. hindi yung pagkakajack ko ng kotse. Kaya mula noon, hindi ko na nakalimutan yung pangalang Ingrid. Oo, dahil doon sa incident na. Ng pangalan mo? Ha? Kaya po ba papajack tayo? Kasi sa pagjack nyo. Kasi ginak ko yung kotse. Alam mo ang corny mo, no? Kaya ang moral lesson ay ano moral lesson ng kwento ko? Maging grateful. Yeah, totoo. It does not take so much to be grateful. It does not take a lot to say, thank you. Diba? Yes. Hindi ko makakalimutan talaga. Umalis talaga sila. Tita, sabi ng mga pamangkin niya mga konyo, tita, nakakabit na po yung car, yung gulong mo. Let's go na po, may lakad pa tayo. Si bakla, umalis sila, oh. Tapos naiwan ako dun na kasi syempre pag nagpalit ka ng gulong, di ba magkakaroon ka ng maraming lupa sa kamay, tsaka mga, di ba? So bumalik ako ng istasyon na nasa Love Radio pa ako. Naghugas ako ng kamay. Grabe. Kaya ikaw, yung pangalan mo, ha? Naku, yung sinasabi ko eh. Teka lang muna, taga saan ka?
Taguig. Teka lang, ba't Caloocan nakalagay dito sa ano ko? Hindi, Ilang taong ka na? currently sa Taguig, 31. Mali-mali yung details na to. 31 from... Nasa Taguig ka Yeah, ngayon? Taguig. Ah, Yes po. Anong nangyari? Bakit? Wala ako sa sarili ko. Pag-uwing ko lang. Pero never po ako naging taga-Caloocan. Hindi ba hindi ko napalitan from last night ito? Ah, Ayan. okay. Na-distract ako sa ano, pangalan mo. Anyways, may asawa na si Ingrid. Yes po. Meron. Ilan na? Ha? Ilang taon Yung pa? anak! Ay, anak. Wala pa po. Wala pa kaming anak. Wala pa. Anyways. Yes. Kailan kayo naging mag-asawa? Nung 2024. 2024. Recently lang. Gano'ng katagal kayo naging mag-jowa bago nagpakasal? 4 years. Since 2020. So you have known this guy for 6 years now? Yes. Actually, since childhood, magkakilala na kami. Tapos naisip mo ng pandemic, maiksi buhay, jowain ko na nga to, ganun. Kasi 2020, pandemic yun eh. Yun yung joke namin lagi pag tinatanong, paano naging kayo? Laging sinasagot namin. Wala, kaya kasi namin end of the world na eh. Kaya sabi, diba? pwede na to. Tagal ko nakilala to, matikman man lang tong pogi na to, ganun eh. No? Anyways. Anong work ni Ingrid? Currently housewife. Ngayon. Decision mo, decision niya yan? Decision namin, both. Bakit? You're trying to conceive? Yes. One reason yun. Okay. Kailangan kasi fully rested, di ba? Pwedeng, can I ask an innocent question? Paano yun? Pag sa bahay ka kasi kailangan nyo mag-conceive. At yun ang dahilan ba't nasa bahay ka. Ano yun? Everyday ganun. Tara na. Depende. Kasi siya full-time yung work niya. So, minsan nag-OT sa ganyan. So, kailangan tina-timing din namin yung rest niya, ganun. Pero we make time talaga. So, kailan ano ba itong langaw na to? When does it become transactional? Kasi meron kayo ina-achieve. And when does it stay like it's a lovemaking purely? Actually, yun yung iniiwasan ko na maging parang transactional lang. So, usually naman, we have the drive. So, yun na, parang... Gusto ko yun na, we have the drive. We have the drive naman. So far. Hindi, di ba? So, sabi ito ni Isno, nag-comment siya, trying to conceive here, sabi niya, just track your ovulation. Nagigets ko yung part na yun. Kasi di ba may ovulation period, science naman yun, di ba? Kumbaga kung kailan ka fertile, di ba? Ang tinatanong ko, di ba, kasi ikaw yung dumadaan ngayon dyan, when does it become transactional dahil meron ka ina-achieve and when is it just purely lovemaking? Usually kapag siya yung nag-initiate tapos I don't feel it, so doon nagiging transactional. Pero kapag nga ganun yung feeling ko, hindi ako pumapayag. Ganon. Tama ba? Nasagot ko ba yung tanong? Ganon siya. Parang it's laging nasa akin yung yung cue kung papayag ako. Yung consent, parang ganon. Pero dahil may na-achieve, lagi kang pumapayag. Oo. Siguro dahil nga yun din yung motivation ko kaya may drive din. O di transactional sa'yo yun, hindi ba? Transactional? Hindi, tinatanong ko. Hindi ko to alam. Uy, tinatanong ko. Ano ba lagay mo? Expert ako dito? Ang dami ko naman alam sa buhay. Hindi naman, parang paano ba? Kasi kapag sinabi mong transactional, yung parang gagawin mo lang to, matapos lang, ganyan. Pero wala ka namang, di mo naman feel, ganun. Pero sa situation namin, laging, dapat feel namin both. Lalo ako, ganun. Sabi dito sabi ni Gail dito sa comment section, nagiging transactional over time. May alarm nga minsan eh.
Lalo if di ma-achieve. Ewan ko, Parang di pa na sa ganun. tinatanong ko lang kasi di ba that's the very reason why you are full-time at home. Oo. Anyways, good luck po. Sana makabuo kayo. Kung kailangan nyo po ng video tutorial, wala po ako niyan, ha? Okay. Wala. I don't have it. Anyways, Okay. what can I do for you, ma'am? Ayun. So actually, gusto ko din kasi i-share yung current situation namin as mag-asawa. Actually, mas more on feeling ko ako yung may problema ngayon. Okay. Kasi siguro part of it na almost a year na din akong walang work. So it means I have a lot of time to think. Ganon. So marami akong nagagawa. Like, yun yung kasi yung goal namin kaya ako hindi nag-work. Para ma-unwind ako. Kasi parang all throughout my life, simula nung gumraduate ako, never ako nag-stop ng work. Kasi hindi pwede dahil breadwinner ako, ganyan. So, sobrang pagod na ako. Ganun yung pakiramdam ko na, kailan ba ako hihinga, ganun. So, yun yung parang, kumbaga, niregalo niya sa akin nung kinasal kami. Sabi niya, after na itong contract mo dito sa work mo, wag ka muna magtrabaho, ganyan. Kapag ready ka na lang. Kasi kaya naman natin, kaya kong buhayin tayo, ganyan. So, ganun yung in-assure niya sa akin. Okay. So, ako naman, kahit ganun yung binigay niya sa akin, nagpa-part-time pa din ako na mga, racket-racket, ganyan. Mga sidelines, ganun. So, ano mga sideline mo? actually, nag-tutorial ako, ganyan. Tutorial. English, tapos, mga ganun, English subject. Yes, usually sa mga, math, reading din, writing, sa mga bata. Tapos kapag sa mga older kids, karamihan, social studies, Filipino, and math. Okay. Yun, yung mga private school ng mga estudyante, ganyan. Hindi marunong mag-Tagalog. So, yun, dun ako nag-tutor, ganyan. So, ayun, parang, yun lang yung ginagawa ko, which is, hindi naman siya nagko-consume ng oras ko sa buong isang linggo. Kumbaga, minsan, 3 times a week lang, ganyan, 4 times a week. Tapos, less than 5 hours lang, ganyan. Hindi ako nakakabuo ng 8 hours sa isang linggo. Kasi nga, yun nga din yung iniiwasan namin. Sa isang linggo na yon, hindi ka nakakabuo ng 8 hours? Nasa isang linggo, baka siguro yun na yun. 8 hours na ako sa isang linggo. I mean, sa isang araw pala. Hindi ako nakaka-8 hours. Ganun. Okay. So, parang sa isang linggo, parang nakaka-8 to 10 hours lang ako na tutorial. Ganyan. Okay. So, ganun yung mga ginagawa ko. And then, dahil nga marami akong time mag-isip. So, akala namin kapag kunwari wala na akong work, hindi na, parang stress-free na ako. Pero actually, dahil nga sanay akong breadwinner ako, ang nangyayari sa akin, hinahanap ng katawan ko yung kumakayod ako. Yung rigors of going to work, dressing up. Oo. Di ba? Ganon. Accomplishing something. Yan. Oo. At saka na-realize ko na social person pala ako, na gusto ko pala yung may katrabaho ako, gusto ko yung may kausap ako araw-araw, ganyan. So, dun ko na feel na parang di nag-work sa akin to, parang mas lalo ko nai-stress. Ganyan. So, yun. And isa pa, kasi meron din kasi kaming parang nagkaroon kami ng problem as couple nung prior pa nung marriage namin. Ganyan na. Dahil nga marami akong time siguro mag-isip, overthink ko siya until now. To a point na akala ko I have forgiven him. Pero every time na marere-recall ko siya, marere-remember ko, umiiyak pa din ako doon, tapos iniiyak ko yun sa kanya lagi, ganun. Tapos I feel, ang unfair ko na kasi lagi ko, parang
ano pa bang hinihintay kong assurance? Ano pa ba yung hinihintay kong from him para lang ma-prove niya na he's trustworthy na he has changed, he Okay. has, alam So mo, in the, parang ganun. in that 4 years na before kayo kinasal, he's done something that's unsavory, parang ganun. Huwag natin kalkalin kung ano pa yan. I don't think you're ready for that, not for the details. So, feeling ko Okay it's... okay naman din. okay naman? O sige, so ano yun? Hindi naman siya yung super ano talaga. Actually kasi it's part of his past life na medyo naging lost din kasi sir. Although we both came from Christian family, ganyan. Kaya kami magkakilala as Okay. childhood kasi classmates kami, ganon. Mhm. Pero madaming nangyari sa family nila na siya din parang naging lost din siya, ganyan. So, may mga ginagawa siya na kumbaga kung sasabihin mo parang immoral, ganyan, parang as a, paano ko ba sabihin? Hindi naman immoral. Parang siguro, inappropriate lang, ganyan. Inappropriate as an individual, as a Christian, siguro parang ganon na na behavior and character niya na it involves mga babae, ganyan. So, Ang haba nung intro, ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Okay, parang gano'n kasi maano siya, yung marami siya naging karelasyon na hindi niya, ano ba, parang, let's say fubu, gano'n. Yun, ganyan. Okay. So marami siyang mga gano'n na hindi ko yun nalalaman when we were younger. Kumbaga, ang alam ko lang sa kanya, he is, man of God, ganyan. Ganun yung, niya. So, ganun wait. So, these are his activities when you were not yet together. Yes, oo. So, ano kinalaman mo doon? Ito na kasi. So, nung nanliligaw na siya sa akin ng pandemic, that time, galing ako sa long-term na breakup. Okay. So, galing ako sa long-term na breakup. And then, parang natanong niya lang kung kamusta na ako, ganyan. Tapos dun ka nabanggit sa kanya na break na kami, ganyan. Tapos parang he offered himself na to comfort me, ganyan, na kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng mapagraranta ng nararamdaman mo, ganyan. Okay. Nandito ako, ganyan. So, ganun yung kumbaga ako, that time, iniisip ko lang, bilang kilala ko siya as someone na talagang, din talaga siya kumbaga, may ganun talaga siyang caring person talaga siya. Yun yung pagkakilala ko sa kanya talaga. Caring, thoughtful siya. Okay. Ganun siyang klase naman. So, nung in-offer niya yun, ako, parang I feel like nagkaroon ako ng libreng, counseling session, ganyan. So, tapos hanggang sa na-develop na din siya sa akin na parang sinabi niya na gusto niya akong pakasalan. Nanliligaw pa lang siya nun pero gusto niya na akong pakasalan, whatever, ganyan. So sa akin, kumbaga galing ako sa breakup nun that time. Pero dahil parang yung consideration ko of kilala ko siya as a man of God, ganyan. Mabilis akong nagtiwala sa kanya. Pero parang nung nagtiwala ko sa kanya, kumbaga in-entertain ko pa lang yung panliligaw niya. And then, he openly shared about his past na kinuwento niya yun sa akin na he has this experience, he was this, that, ganyan. So, parang yung the way he was telling the story is very parang comfortable siya when he was telling that to me na and I feel na parang masakit yung naririnig ko. Parang disappointed ako of hearing those experience na nagawa niya pala yung mga ganon. Parang hindi ko in-expect to from him. Parang ganun yung pakiramdam ko. Pero, mas tinignan ko yung side na thank you for telling the truth.
Ganon. Parang thank you for parang breaking my idealistic mind about him. Ganon. Kumbaga na-break yon, nakita ko siya as someone na tao din pala siya. Hindi siya perfect as how I see him. Ganon. May mga flaws din siya. So, tinanggap ko yun. Pero ang ano ko lang sa kanya, sabi ko, may connection ka pa ba sa mga yan? Ganyan. Yun ang ano ko sa kanya na gusto ko, i-cut niya na yung mga connection niya dun sa mga taong yon. Yung mga girls na yon, ganyan. So, yun lang yung hiningi ko sa kanya. Sabi, just to give me the assurance, yung peace of mind, na na kapag naging tayo, or kapag kinasal tayo, ganyan, whatever, kung ano man yung sinasabi mong gusto mong mangyari for us, ganon. Ma-assure ako na hindi natin bit-bit to, ganyan. Okay. So yun yung sinabi niya. Kumbaga sabi niya, okay, didelete ko na sila, i-block ko na sila para sa'yo, ganyan, whatever. So, nagtiwala ako, ganyan. Okay kami, kumbaga, maganda yung ligawan stage namin, sinagot ko na siya, ganyan. And then one time, biglang may nag-message sa kanya, pero pinaalam niya rin to sa akin. Since nga pandemic, magkalayo kami, ganun. Sinasabi niya sa akin, meron daw siyang ka-work na nagpapaayos daw ng laptop. Nagpapaayos ng laptop sa kanya. Tapos, ano ba yun? Papapuntahin niya daw sa bahay nila para ayusin niya yung laptop, gano'n. Mhm. Tapos, parang sabi ko, bakit kailangan papuntahin? During the time, kami nga, hindi kami makapagkita dahil nga takot na takot kami sa, tapos bigla ka magpapapunta ng tao na hindi nga kilala ng pamilya mo, kakilala mo lang, ganyan, papapuntahin mo sa bahay, gano'n. Sabi niya, kasi wala nang iba daw na mag-aayos noon kasi daw yung laptop daw na yon, laptop niya daw yon na binenta niya dun sa ka-work niya na yun, niya na yon, ganyan. So siya lang din daw nakakalam paano ayusin yon, ganyan. Tapos parang di ako komportable na na gagawin niya yon. So tapos parang hindi ko maalala kung paano ko na-identify na yung babae pala na yon, isa pala siya sa mga naging kafubo niya. Ganon. Nakaw? So, doon pa lang, parang mga first few months pa lang namin to eh. Sobrang na-hurt ako doon. Kasi sabi ko, akala ko ba, kinat mo na yung communication mo with them, ganyan. So nagpunta kayong girl sa bahay niya? Sabi niya hindi daw natuloy. Okay. Doon tayo sa alam mo lang. Okay, gumawa ng kwento. So hindi natuloy. Yes. Okay. So sabi niya, hindi na daw natuloy, ganyan. Mhm. Sabi ko, please pakikat na yung communication mo with that person. Hindi ako komportable na may communication ka pa with her. Okay. Ganon. Very understandable Okay. naman yun. No? So sabi niya, okay daw, okay. Tapos, so nagtiwala ako, ganyan na okay na, ganon. Tapos, meron siyang, parang isang scenario din nung pandemic. Sabi niya, meron daw siyang friend na babae din. Gusto daw siyang kitain sa sa Starbucks malapit dun sa lugar nila, ganyan. Mhm. Parang sobrang distress na daw, ganyan. Gusto lang daw mag-vent out, gano'n. Mhm. Kasi sa isip ko, bakit ka lalabas? Parang tayo nga, ingat na ingat tayong hindi magkita eh. Kasi takot tayong baka magkahawaan, ganyan, magkaroon tayo ng virus, madala pa natin sa pamilya natin. Tapos, tawag dito, sabi niya, naman daw, parang, kumbaga medyo, nung time na rin kasi na medyo maluwag na din yung, maluwag na yung, tawag dito? Yung ECQ, ganyan. MECQ, gano'n. Oo. Yan, oo. Maluwag na yung ganyang, community quarantine na yun. So, sabi ko, ikaw bahala, ganyan. So, tinuloy niya. Nako, tip ganon. sa mga lalaki, pag sinabi ng babae na, ikaw bahala, huwag kayo tumuloy, ha? Oo. Kasi ang kahulugan ng ikaw bahala ay, no. Yan. So, pero yung nangyari, natuloy sila. Ganon. Pero parang dito na ma-record, parang di rin ako masyadong naging curious about pagkikita nila.
kasi parang nagkukwento din sa dun sa about sa babae. So sabi niya, alam mo ba, gusto ka niya makilala, ganon. Ganun siya sa akin, yung parang inaano niya talaga na parang sobrang boto yung girl dun sa relationship namin, So ganon. naisip mo na, do I need her approval? Napag ganun ka, no? Oo, parang, hindi, parang sa akin, okay. So parang mukhang okay naman tong friend niya, ganyan. So parang, ganun yung naramdaman ko na okay na, parang wala naman akong kailangan bother, ganon. Kasi parang okay na, parang maganda naman pala yung sinasabi about sa amin, ganyan. Saka, ewan ko, basta parang sa akin, wala ko nakikitang any red flag about that girl versus dun sa una niyang kinuwento sa akin nga na nagpapayos ng laptop. Mhm. So, hindi ako masyadong nagtanong kung kamusta yung lakad nila, ganyan, whatsoever, ganon. So, years after, ganyan. So, parang, yun lang yung mga naalala kong mga nangyari na na may mga involvement ng babae. Then, years after, after pandemic na to. So, parang that time, nasira yung laptop ko. Hiniram ko yung laptop niya. And then, nag-work ako doon. Parang duda ako sa nasira yung laptop ko. Parang, Hindi, totoo talaga. Inalis ko yung laptop ko. Tapos, 2,000 na ito papadyak. So, yung nag-offer ng laptop niya. Kasi, anong nangyari? paraan din no? Para mahawakan mo yung laptop. Ma'am, hindi papadyak. Ito, na to 2 years after na to. Sorry. So, ibig sabihin, cleared na yung mind ko. Wala akong naiisip na anything, ganyan. Kumbaga, siya din naman nag-offer no, kasi sabi niya, sige, akin na yung laptop mo, aayusin ko. Sa'yo muna tong laptop ko. Ito, gamitin mo pang work. Yan na, napakalkal ka na. Di yun na nga. Nagpasikalkal ka na, Ngayon, hawak mo na ang laptop, di ba? Hawak ko na ang laptop. Actually, hindi ako komportable mag-check ng messenger. Hindi ko yan sinecheck. Hindi ako komportable. Tsaka, may tiwala nga ako sa kanya. Kumbaga, pinanghawakan ko yung salita niya na kinat niya na yung communication with those mga kasubo niya, ganyan. Tapos, siya din nagsasabi sa akin na ang top 1 priority namin is yung si God, ganyan. Tapos, second, kami na, ganyan. Saka ganun parang si God muna, tapos ako na agad. Kasi sabi niya, priority niya daw yung pag-build ng family with me. Next na daw yung magulang niya, mga kapatid niya, ganun. Pero ako, during that time, ang priority ko, si God, yung family ko, yung work ko, tapos siya. So, ganun yung namin, which is clear yun sa aming dalawa. So, ngayon, kapanti ako kasi iniisip ko priority niya ako, second priority niya ako after ni God So, di ako nag-check ng ng messenger. Ang chinek ko yung marketplace. Kasi mahilig siya mag-marketplace. Kung ano-anong mga gadgets, mga yung chinecheck niya. Kasi mahilig siya mag-buy and sell. Okay. So, chinek niya yung buy and sell. Ay, chinek ko yung niya, marketplace niya, ganun. Tapos may nakita ako doon, Papa Jack, na kaka-scroll ko. May nakita ako doon na nag-inquire siya. Nag-inquire siya ng... Ito na naman tayo sa nag-inquire. Ano in-inquire niya? Nag-inquire. May nakita ako. Nagulat din ako na may ganun pala. Ano bang tawag din yung nagmamasahe? Tapos may may baka tropa niya yung yung kung jowa ng caller kagabi, nag-inquire din yun Talaga ba? Oo. Marketplace ba to? Ha? Marketplace? Hindi. Tali. TG. Okay. So marketplace, alam niyo parang, ayun na nga yung nakakatawa din sa kanya kasi ang dali niya talagang hulihin kasi di ka man lang nagbura, di ka man lang sa marketplace ka lang, wala ka man lang TG. Pero parang buti na lang din madali na siyang mahuli. So nakita ko ngayon sa niya na nag-inquire siya at hindi lang nung buwan na yon na nakita ko. So parang nung
last year pa ng Burr months, nag-i-inquire na siya. Tapos ginawa ko, pero nag-cross-check ako ng conversation namin. Anong pinag-uusapan namin or anong sitwasyon namin during that time na nag-a-ask siya dun sa mga ano nga yan, bugaw-bugaw na yan, ganyan. Teka lang. Chinek ko yung marketplace ko ngayon eh. Meron sa marketplace dyan. Chinek ko yung marketplace. Meron? Nagulat nga ako eh. Teka lang, Hindi ko alam wait lang. I-check ko yung marketplace ko ngayon. Saan nakikita yan? Okay, bra. Saan? Turuan mo ako, dali. Buying, Hindi ko alam. selling. Saan dito? Gusto ko sa Buying. buying. Ayan, ito. Nasa buying. Okay. Hindi ko alam kung keyword ang ano doon. Basta, na-curious lang ako dun sa cover photo nung chat nila. Ganyan, di ba may mga ganun, may mga naglilita picture. Yung sa iba kasi, puro mga PC, mga PS4, puro ganun yung mga pictures. Pero yung pagdating doon, mukha ng mga babae ang Nako. nakikita ko. Oo. So binuksan ko, pagbabasa ko. Baka ayun naman nga, purely, nag-inquire nga baka ako. naman purely massage lang yun, ha? Di kaya? No, tinanong niya kung ano yung, kung nag-o-offer daw ba yung mga masahista na to ng happy ending. Okay. Tinanong kung ano bang klaseng ano daw yung gusto niya. So sinabi niya kung anong gusto niya Anong gusto na niya? gawin sa kanya. Anong Mag-B. Magpapa-B siya. magpapabuko juice siya? Oo. Ganon. Tapos, sa Jack, kinross-check ko nga yung messenger namin, anong pinag-uusapan namin eh. Nakita ko, naghihiram siya sa akin ng 500 pesos. Pwede daw ba ako mag-send sa kanya ng 500 pesos? And then nakita ko dun sa chat nila, kaya pala siya nangingi ng 500 pesos. Kasi need niya yun pang down. Kasi magaling. Kasi magaling. Oo, Papa Jack, grabe. Hindi ko talaga matanggap. Anyway, parang habang binabasa ko yun, sobrang nanlalamig ako, nanginginig. Gano'n na, kasi parang hindi ako paniwala na, bakit mo ginagawa sa akin to? Eh, during that time, Papa Jack, Teka lang, wait lang. Ano? Kailangan nating malaman tong part na to. 500 ang down. Ano ba? Magkano yung buong service? hindi ko na maalala. Parang siguro 1.5, 1.8, parang gano'n. 1.5? Basta hindi siya, oo, tapos plus additional pang biyahe ng babae. Kasi isa service ka. May service yung, Transportation? ano nila. Yes, may transportation fee. Ganon, Jack, grabe. Tapos, nalaman ko po yun after ng birthday niya. So parang ng birthday niya, super saya pa namin noon. Like, masakto namin talaga nun, pero hindi ko alam na prior pa pala ng birthday niya, last year pa, may mga ini-inquire na siya na gano'n. Pero wala naman ako nakikita mga settled payment talaga. Wala akong nakikita settled payment. Kumbaga, yun yung, parang parang kinabahan ako. Kasi, saan sila nagsasettle ng payment? Ganon. Hindi ko alam kung di ba minsan kasi yung parang lumilipat na sa personal So, na according to your investigation, there were no kumbaga walang kahit anong transaction na nagmaterialize. Oo. Ganun yung nakita ko. Ganon. Ba't pinahiram ba siya ng 500 nun o hindi? Nung time na yun, hindi ko din siya napahiram nun. Damot mo Pero naman. Kasi kapag tinatanong ko sa kanya, kung para saan yung 500 pesos na yon. Tapos sabi niya, ay wag na pala, hindi na pala, okay na pala. Ganun yung sinasagot niya. So hindi ko alam, dahil nga kina-cross-check ko, inisip ko, ano kaya ibig sabihin ng okay na pala? Like, na-konsensya ba siyang ituloy? Or talagang na-okay na, na-settle niya na? Nakagawa siya ng paraan through other people, ganyan, or other means. So, hindi ko alam, ganon.
So medyo kinimkim ko siya that time. Hindi mo siya kinumpronta? Hindi agad, nung time na yon. Siguro mga after a few days pa. Okay. Ganon. Kasi nasa akin pa yung laptop niya. Tapos hindi ako nagpapakita sa kanya. Alam mo, sorry this is starting to make a pattern, ano. Hindi ikaw unang babae na naringgan ko na mahuhuli nila yung jowa nila. Yung malalang huli. Pero kaya nilang kimkimin na ilang araw. And pretend as if everything is okay. Ano kasi kuya, Papa Jack, parang nandun pa ako sa point na yun Hindi ko lang alam with the other girls. Pero sa akin, gusto ko pang ma-deepen yung investigation ko. Yung baka naman kasi, parang nandun din yung part na gusto kong malaman kung strong na ba tong evidence ko or pwede rin binibigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na baka naman para lang to sa iba. Ganyan, parang baka nagpabook lang yung kaibigan niya, whatever. So may mga ganun pa akong benefit of the doubt. Kaya nung time na yun, hindi pa ako nagpapakita sa kanya, tapos di rin ako nagpapapunta sa bahay. Ako may teorya ako kung bakit. Ano? Baka magalit ka sa akin eh. Okay lang. May teorya ako kung bakit. Hindi ikaw to pero in general kung bakit ninyo agad sinasabi. Inaantay nyo na makagawa din kayo ng pagkakamali. Tapos kapag magsisistain na kayo at mag-aaway na kayo, biglang ibabato yung kasalanan ng malaki. Yung parang dapat may trigger point muna, ganyan. Wala lang, naisip ko lang. Mali ako doon. Actually, nung sinabi ko sa kanya, very siya, Papa Jack, innocent, ganon. Wala siyang idea na nahalukay ko yun. Okay, sige. Oo, wala talaga siyang, so, yun nga, dahil nga, sabi ko nga sa iyo kanina, medyo nagbigay muna ako ng ilang araw, siguro mga 2 days din, or 3. Sinip ko yung laptop niya para further investigate pa ako, ganyan. So, tawag dito, nung afternoon, hindi ko na kasi makayanan parang dun ka na, parang hindi ko na kayang i-keep to kasi hindi na ako makatulog, hindi na ako maka-work ng maayos, ganyan. So, kinausap ko na siya. Tapos seryoso ako nun sa kanya. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Punta ka dito sa bahay. Nung time na yun. Isa yan sa mga pinaka-nakakatakot na marinig mo Usap tayo. Parang, ba't kailangan mo sabihin na Diba parang hindi naman yung normal na pag mag-uusap kayo, hindi kami, ganyan. Diba kasi kung negligible naman yung topic, pwede mo lang sabihin, punta ka dito, miss kita. Pwedeng ganun di ba? Oo, ganun. Sige. Pero yung sinabi ko sa kanya na pwede ka bang pumunta dito sa bahay, mag-usap tayo. So, pumunta siya, ganun. Tapos yung mukha niya, nung pumunta siya ng bahay, mukhang, alam mo parang takang-taka yung mukha, gano'n. Pero nakikita ko sa presensya niya na medyo may, may kaba. Gano'n. Parang, di ko alam kung nagat niya na ba na nahuli ko sa ganyan. Pero actually, nung nabanggit ko sa kanya, nagulat siya. Nagulat siya na nahukay ko yun. Kasi parang ilang buwan na yung lumipas nung nung nalaman ko, parang ganon. Kaya hindi niya ina-expect na maghahalukay ako ng marketplace. Muntik pa nga siyang magalit nun sa akin kasi parang ang point niya, nasira yung laptop mo, pinagkatiwala ko yung laptop ko sa'yo, tapos in-invade mo yung privacy ko. Naku, gaslight na yun. Oo, so parang muntik na nga siya magalit doon sa ganong point na yon. Pero hindi, hinold niya yung galit niya na yon. Tapos, pinakinggan niya yung side ko. Tapos parang, very naman siya. Talagang nakikinig siya sa akin. Tapos, sobrang sorry din talaga siya nung nalaman ko. Anong paliwanag niya? Kasi Papa Jack, nung time na yon,
paano ba? Pumapayag kasi ako dati na may mangyari sa amin, alam mo yun, ganon. Na hindi ko talaga usual. Ang ganon, oo eh. Charot, charot. Oo eh, nun. Yung pagkakakwento mo, parang, siya lang may gusto ah. Papayag ka lang ah. Sige. Hindi kasi ako sanay na, syempre nga parang, ano nga kami, kumbaga, sabi niya nga priority namin si Lord eh. Pero, niyayaya niya akong gawin yung gano'n. Which is hindi ako komportable talaga. Pero, nandun yung, alam mo, parang gusto ko din. Kasi, iniisip ko, love ko siya, ganyan. Iniisip ko na, parang gano'n. Basta, so, pumapayag din naman ako. Pero, nung time na, taon na yon sinabi ko sa kanya na hindi ako komportable. Parang I feel parang napaka-hipokrito natin na ginagawa natin. So pero nagsaserve tayo sa church. Ganyan. So parang ngayon nakokonsensya na ako. Ganyan. And I want to do it right sa amin. Kasi gusto kong mag-end yung relationship namin to marriage eh. So naniniwala ako dun sa mga pinangako niya, mga pangarap niya sa amin. Ganon. Pinangahawakan ko yun. And gusto kong magtagumpay din siya as a man na maano niya yung relationship namin, malid niya yung relationship namin into marriage. So sabi ko, ayoko munang gawin natin yun until ikasal tayo, ganun. So, anong nangyari? Pero ang pinakamalaking trigger mo ay dahil sa nahuli mo, di ba? Anong nahuli? Yung nahuli mo yung marketplace niya. Yun yung turning point eh. Oo, yun. So, parang ang naging niya kasi, dahil nga hindi ako pumapayag, parang sa kanya may need din daw siya. Okay. So, bago mo pa nahuli, nag-stop ka ng pumayag. Oo, yun. Okay. Papasya. So, kaya sa, siguro naghanap ng, alam mo na. So, ganun yung nangyari sa kanya. Pero sabi niya, every time he remembers me, nakokonsensya daw siya ituloy. Kaya daw, kung makikita ko daw yung mga, mga inquiries niya, wala daw mga settled payment, ganyan. Totoo daw na wala daw talaga yon, sabi niya. Tapos parang sinasabi niya talaga sa akin na maniwala daw ako sa kanya, ganon. Tapos nung time na yon, sabi niya... Pero hindi mo siya sinita. Bakit sa ka pa ng hiro ng 500? Ang kapal na mukha mo. Hindi ka gumanon? Sinabi ko yun sa pajak. Sabi ko, ang kapal na mukha mo. Nakihingi ka pa sa akin ng 500 pesos pang down mo. Maganon ako sa kanya. Tapos iyak ako ng iyak kasi papadyak ng time na yon, hindi ko kayang very soft-spoken ako ng mga beginning part ng relationship namin na hindi ko kayang parang nahihiya ako, hindi ako comfortable to speak out kung ano yung mga feedback ko, whatever, ganyan. Hindi ko kayang sabihin, ganon. So, hindi ko ma-put into words yung yung nararamdaman ko. Iyak lang ako ng iyak nun sa kanya. Tapos, ang ginawa ko, sinat ko siya. So, lahat ng mga gusto kong sabihin, kasi mas kaya ko siyang sabihin in message, magkaharap kami. Mini-message ko siya, sinasabi ko sa kanya yung nararamdaman ko. Tapos nasagot siya sa akin ng in person, ganon. Kasi nga, sobrang iyak ko, hindi ko kaya magsalita. Ganon. So, during that time, sakto, habang nag-iiyakan kami, medyo naiiyak na din siya nung kasi sobrang nakonsensya siya, sobrang nakabog talaga sa nung katotohanan, ganyan. During that time, biglang tumawag yung kapatid niya. Kasi yung mother niya, biglang inatake ng something sa colon niya, ganyan. May colon problem kasi yung mama niya. Okay. So, kailangan namin siyang isugod sa ospital, ipapa-ER, ganon. So, medyo nakat yung conversation namin about dun sa nag-focus kami sa pag-attend dun sa mother niya. Siyempre, emergency ganon. Yun eh. Oo, emergency. So, parang dahil nga mga ilang araw din yon, ganyan, ang attention namin nasa recovery ng mother niya, ganyan. Hindi na namin talagang napag-usapan maigi yung tungkol doon. Pero parang, alam mo yung, parang papadyak dahil nga nakita mo na naramdaman ko na kailangan niya ako. At
hindi ko siya kayang iwan. Parang that time kasi gusto ko na siyang hiwalayan eh. Pero nung nakita ko siyang nag-i-struggle para dun sa sa needs ng mother niya, ganyan. Eh during that time siya lang yung may trabaho sa kanilang magkakapatid nung time na yon. So malaking gastusin yun sa kanya, ganon. So siya, parang sobrang stress na stress siya paano niya i-stretch out yung budget niya, ganyan. So tapos basta parang yun nga, parang may nagawa na nga siyang kasalanan na ganito, tapos yung nanay niya pa nagsasuffer ng ganyan. Hindi ko siya kayang makita din na sobrang nasasaktan siya. So parang sa akin, sinet aside ko yung problema namin. Tapos, bumawi din naman siya. Yung parang, kada sinasamahan ko siya, lagi siyang nagsosorry sa akin, ganyan. Tapos, umiiyak siya, ganon. Ganon yung eksena namin na parang ako, nakikita ko sa kanya yung, repentance, ganon. Yung, na nagsisisi siya na bakit siya nag-attempt, ganon. Ba't niya in-attempt na gawin yung mga ganon. So ako, parang inisip ko, di naman natuloy. Tsaka nakikita ko naman sa kanya na kahit hindi yun natuloy, hindi niya ginastify. Kasi kung ibang lalaki yun, i-justify pa nila yun. Hoy, hindi Hindi naman lahat Oo, yung iba. Sabi ko sa'yo, yung iba. Hindi lahat. Iba lang, iba. Sige. So parang sa akin, inisip ko, wala namang perfect na lalaki. Wala namang talagang dumadaan din sa mga temptation, ganyan, sa scenes. Ako din naman din ako perfect, ganon. Baka sa ibang larangan lang ako, kategorya ng buhay ako, nagkakasala, ganyan. Na, alam mo yun, parang, kumbaga sa akin, parang pinatawad ko siya doon. Kasi nakita ko naman na kahit attempt lang yon, nirespect niya yung hurt na naramdaman ko during that time. So, naging okay kami, ganyan. Hanggang sa, kinasal na kami, ganyan. Parang few years after, yan, kinasal na kami, ganyan. And eto na nga, lagi na nga kami magkasama sa bahay. Tapos, eto nga, naging overthinker ako, ganyan. And since we share nga computer sa bahay, ganon. So, marami akong time na halukayan yung, mga bagay-bagay. So, ako, parang, kinalikot ko din yung Facebook niya, ganyan. Kinalikot ko, ganon. So, tinignan ko, parang gusto ko lang hindi ko alam kung anong iniisip ko that time. Pero, alam mo yung Papa Jack na yung kapag sa Messenger, yung may search box doon, di ba? May search bar doon, na kapag nag-type ka ng keyword, may lalabas lahat ng mga, lalabas lahat ng mga chats mo na merong ganoong word. Anong keyword? Siyempre, alam mo na yung Papa Jack, nag-search ako ng mga Ano? Yung una, parang joke-joke ko lang ginagawa. Yung inisip ko, type ko nga love. Baka may iba pa nila love to ganyan. So, tinignan ko, ganyan. So, nakita ko yung mga ka-ex-exan niya, ganyan. Hindi siya nagbubura. Sa akin nga yung ex ko, binura ko na. Sa kanya hindi siya nagbubura talaga ng conversation. So, may nakita ko may love, ganyan. Pero sa akin, parang okay lang. Kasi syempre, baka during that time, may love niya nga, ganyan. So, wala naman sa akin yun. So, tinry ko, yung mga, alam mo na, yung mga words na medyo malalalim na yung mga tawagagan. Yung mga lagi ko naririnig sa kanya. Ganon. So, tinay-type ko yon kung sinasabi niya ba yun sa mga ibang babae, ganyan, whatever. So, ayun nga, nakita ko, balik tayo dun sa kinuwento ko sa inong pandemic na nakinita niya sa FB. Nako, ito pala yun. Oo. So, itong babae na to, I found out na kubo niya rin pala yon, yung babaeng yon. Na kinikip niya pa rin yung communication nila kahit nung bago kami ikasal. So, yung last conversation nila,
parang few days nung after ng kasal namin. Pero yung parang hindi sila constant na nag-uusap eh. Hindi sila constant. Parang ano lang sila, yung parang mushroom lang yung conversation nila na ano, na asan ka, ganyan, anong ano mo, or bigla na lang mag-uusap na ano, may ano ba dyan sa lugar nyo, or related sa work, gano'n, na yung ano ba, kamusta yung tax mo, yung mga gano'n, yung parang very random yung conversation nila. Pero in between, meron silang mga ano na attempt na gusto nilang magkita. Tapos meron pang time doon na February 14, gusto nilang magkita. Ha? Oo. So, ano din to, Papa Jack, 2022, 2023, parang ganon. Yung time na nahuli ko siya na nag-chat siya sa sa Bugaw, ganyan. So, may message siya dun sa babae. Gusto niyang makipagkita dun sa girl. Tapos meron pa siyang attempt na sabi niya dun sa babae na, alam mo, dapat pupuntahan kita sa bahay niyo eh. Kaso, nagdalawang isip ako, baka kasi baka wala ka sa bahay niyo, baka nasa ibang site ka ng opisina ninyo, ganyan. May sasakyan na kami, Papa Jack. So, ina-update niya rin si girl na may sasakyan na kami, ganyan. Tapos, nag-aayaan sila na road trip naman, ganyan. May mga ganun silang, mga conversation. Pero puro attempt, alam mo yung parang wala naman akong nakitang natuloy talaga, ganyan. Pero, ang sa akin lang kasi, bakit ka nag-a-attempt? Tsaka bakit ka nag-keep ng communication with that girl? Ang usapan natin, umpisa pa lang, i-cut mo na yung communication mo with them. Kasi nga, hindi nga ako komportable. So, nakita ko yung mga past conversation nila. Ayun, mga nagsisend ng nudes, mga ganyan. So, pero nung kami naman na, hindi na sila nagsisendan ng ganon. Pero medyo... Wait lang, nag-send yung jowa mo ng nudes? Hindi. Yung girl lang, pinapag-send niya. Inuutusan niya yung babae. So, nag-send yung girl? Oo. Pero nung naging kami na, nung nalaman niyang may girlfriend na nga siya, tawag dito, tumatanggi na yung girl. Ganon. Parang, ang approach kasi nung husband ko during that time, pa-joke na lang, gano'n. Yung parang, yun, kung mababasa kasi yung mga past conversation nila, talagang eager talaga yung may urge talaga yung paghihingi niya. Pero nung naging kami na, parang dinadaan niya na lang sa tawa, gano'n. Tapos sila parang nagbumura nila na, neto, ganyan. May jowa ka na, hindi ba magagalit yung jowa mo, ganyan. Mga gano'n, yung parang, yung babae na yung medyo ingat na dun sa pagkikita nila. Ba't ba tayo magkikita? Okay ba yun sa jowa mo? Tsaka alam niya ba yung tungkol sa atin before? So, ang sabi nung asawa ko, na boyfriend ko pa siya during that time, ang sabi niya, alam niya na lahat, inunahan ko na kayo bago niyo pa ako Pero yung totoo, hindi ko talaga alam. Parang nagkukwento siya sa akin na may ganun nga siyang past, pero never niyang sinabi kung sino yung mga yon. Tsaka hindi niya sinasabi sa akin na sila pala yon, yung mga kinikip niyang tao, ganun. So, actually, nung kinasal naman na kami, hindi na din siya nakipag-communicate dun sa mga girls na yon. Hindi ko na nakita na kumbaga, wala na siyang gano'n, wala na siyang attempt na kita tayo, whatever, ganyan. Pero ako, nandun pa rin ako sa state ko na unsettled pa din yung heart ko, gano'n. Okay. Na, may mga times pa din na inuupuan ko siya para pag-usapan namin, ganyan. Tapos iniiyak ko yun sa kanya kasi hindi ko matanggap, gano'n. Sabi ko, parang hindi ako makapaniwala kasi feeling ko, I felt betrayed. Kasi nagtiwala ako sa kanya. Sabi ko nga sa kanya noon, alam mo yun, galing ako sa 5-year long relationship.
na nag-end up sa ghosting. Sabi ko sa kanya, sobrang sira yung tiwala ko sa mga lalaki. Pero dahil ikaw yan, kilala kita since childhood, inintroduce mo yung sarili mo sa other side ng buhay mo, ganyan. You openly shared everything about your life, ganyan. And nagtiwala ako sa'yo, ganyan. Pero, alam mo, parang feeling ko na betrayed mo kasi, yun pa lang yung parang, kung alam ko lang na may mga ganong ka pa palang conversation with that girl, and hindi ko alam kung sa iba pa, kasi yun lang yung nakita ko, hindi naman tayo aabot sa kasal. Yun yung sinasabi ko sa kanya, na parang, I felt, nagsisisi ako na kinasal kami, pero wala na akong choice. Kasal na kami, parang, ang choice ko na lang dito is to forgive and forget. Pero ang hirap, hindi ko kayang kalimutan, hindi ko kayang patawarin. Parang I'm trying, pero that hurts more kasi bakit kailangan kong effortan araw-araw? At saka hanggang kailan to? Kasi marriage, it's a lifetime commitment eh. So ibig sabihin, lifetime ko ba tong lifetime kong e-effortan na patawarin ka, pagkatiwalaan ka? So, ganun yung mga ko, kumbaga yung agony ko, ganyan. Tapos, hindi talaga ako makatulog ng maayos. So, yung etong goal namin na kumbaga, ma-stress-free ako. Sobra akong na-stress. Kasi, lagi siya nagsisirculate sa mind ko. So, yun na yung tumatakbo sa utak ko. Tapos parang, parang may mga times, hindi naman siya monthly, ganyan. Siguro mga, every other month, ino-open ko sa kanya yon. Minsan, pa-joke ko siyang ino-open na, walang yaka, ganyan. Parang, kunwari, binubugbog ko siya, pero binubugbog ko talaga siya, ganyan. Pero dinadaan ko lang sa joke, ganyan. Tapos may mga times naman na, totoong iniiyak ko sa kanya, na hindi ko matanggap pa din, ganyan. So, siya, parang, lagi niya akong sinasabihan na na hindi na siya yon, hindi na siya yung taong yon, na sana, parang sabi niya, kung mapapansin mo lang sa pagbabasa mo ng conversation, I have set boundary na din naman with them, ganyan. Kaya nga, ang dami ko nang in-unfriend sabi niya. Dami ko ng mga in-unfriend kasi nga, okay, parang ayoko nang balikan yon. Tapos sabi ko sa kanya, bakit di ka nagbubura ng mga messages? Ba't mo kinikip yung mga yon? Ano yun? Binabalikan mo yung mga pictures? Ganyan. So, ganun na yung utak ko na niisip ko, binabalikan mo yung mga nudes nila, ganyan, whatever. Sabi niya, hindi ko ginagawa yun. Alam mo, ikaw na nga lang nagpaparecall sa akin nun sabi niya sa akin. Ikaw na lang nagpaparecall nun sa akin na ginagawa ko yun, na ginawa ko yun. And sa totoo lang, nasasaktan ako na binabalik mo sa akin yun kasi I feel na hanggang kailan kaya ako makakawala sa dati kong identity. Parang gano'n na parang siya, pilit niyang inaalisin sarili niya sa ganong identity. Pero ako, pinupush ko pa din na, hindi, ito naging ganito ganyan. So parang nasasaktan din daw siya. Pero naiintindihan niya daw yung sakit na pinanggagalingan ko. Ganon. So, feeling ko, I have to do something about it then na mag-forgive ko siya. Ganon. Pero hindi ko alam kung paano ko i-start, paano ko siya gagawin. Kasi parang it keeps running in my mind na hindi ko siya gusto talaga, ganun. So ang ginagawa ko na lang, dinadivert ko yung attention ko, like mag-running ako, walking ako, ganyan. Shopping, ganun. So parang ganun na lang yung ginagawa ko. Pero shopping! Retail therapy ang tawag ng iba dyan. So gano'n, parang, pero ang ko nga papadya kasi parang, bakit gano'n? Bakit kailangan ko siyang effortan? Yung para lang to gain, parang to bring back the trust sa kanya, kailangan ko siyang effortan. Parang gano'n na
ako din, habang nagsisik siya na hanggang kailan ko ba, hanggang kailan ba mababago yung identity niya sa paningin ko. Ako naman, tinatanong ko, hanggang kailan ko ba e-effortan na pagkatiwalaan siya? Parang gano'n na, para kaming salamin na, ano, para kaming gusto namin mag-meet pero nababangga kami sa salamin. Gano'n. Gano'n yung sitwasyon namin sa ngayon. Anong tanong mo sa akin? Hindi ko alam kung am I at the right process of efforting the, parang yung itong pagpapatawad, pagkakalimot, pagbabalik ng tiwala sa kanya. At saka, am I too late of, parang kasi ang tagal na din nun eh. Kumbaga, yun nga yung sinasabi niya sa akin na iba na siya ngayon, hindi na siya yung taong yun ngayon. Pero parang dahil nga, ngayon ko lang nalaman, ngayon pa lang nag-e-echo sa akin yung sakit. Ganon. So parang, hindi ko alam kung anong, parang normal ba to? Like, okay lang ba na ganito yung proseso ko o feeling? Ganon. Parang, acceptable ba? Parang, ako na ba yung may mali? Kasi, ang delay naman ng, ng response ko dun sa parang, hindi ko ba pwedeng patawarin na lang yun? Parang, gano'n, parang inisip ko, ako ba yung mali? Mali ba ako? Kasi, kunwari, yung mga past mistakes niya, na hindi naman ako involved, ganyan, napatawad ko yun. Kasi nga, iniisip ko, hindi naman ako involved. Tapos, ito ngayong kasal na kami, ngayon, pwede ko na rin bang gamitin yung ganong prinsipyo na kalimutan mo na yun, dati pa yun eh, gano'n. Parang hindi ko alam kung anong dapat i-position ko sa utak ko ngayon, whatever. Papa Jack. Kasi tinanong kita kung anong tanong mo eh. Hindi ka mang tanong, nagkwenta ko ulit eh. So, pinabayaan kita, di ba? Oo. Ano ba? Yun yung tanong ko. Dahil mo kayong tinanong, alin doon? Right process ba ako o healing ko? Ganyan, parang normal ba to? Ganun. I think that's a very cliche question to ask. I do not think even answering that question can make a lot of difference in you. Okay, ganito I think this has everything to do with your husband. No, kasi kung ang magiging tanong mo ay kung tama ba ako, mali ba ako, it will be unfair to you that you're asking these questions. Kasi paano ka magiging mali? Ikaw yung biktima rito. It was you who got cheated on. Regardless whether tuloy o hindi, it was you who got cheated on. And to even start asking the question or to even start contemplating na baka ikaw yung mali, I think that's largely unfair to you. Let's start there. All right? So wala kang mali dito. Natutuwa ako sa kabilang banda that you are actively trying to, at the very least, malampasan nyo ito. Active ka na, malampasan nyo ito. You are not just being dependent on time na, one day, makakalimutan ko rin to. No, you are actively trying to just, get over this hump ng relationship ninyo. But let's have an honest conversation dito. A lot of these things, ay alam mo na bago kayo nagpakasal. Karamihan ng mga offenses sa'yo, alam mo to bago. Karamihan ng mga offenses sa'yo, alam mo na to bago kayo nagpakasal. At karamihan ng mga bagay na ayaw mo at expectation from him, alam niya bago kayo nagpakasal. Tama? He is never in the position to tell you na ikaw na lang nagbabalik ng
ng ganito, na ganyan, kailan ba ako makakawala sa dati kong identity? No, he is not in the position to go about those kinds of narratives. Di ba? Hindi, wala siyang karapatan na magsabi ng mga ganun-ganon. Wala siyang karapatan na magsabi ng mga ganun-ganon kasi unang-una sa lahat, you are discovering things as you go along the relationship. No? And some of the things na na-discover mo happened nung kayo na. Halimbawa, attempting to book a to be involved in prostitution. Hindi niyo pa pwedeng sabihin na dapat nga ma-appreciate mo kasi hindi naman tumuloy eh. Nag-inquire lang ako but still. Plus the fact na sa'yo pa siya nanghihiram ng pambabayad. Sorry pero sobrang gago niya dun ha. To even ask from you. Diba? Imagine mo, two of the girls that you were so explicit about it. Kung meron kang dating ginawa, kung meron kang laro sa buhay mo before naging tayo, cut the communication. Tama mali? Yes. Two of those girls, minit up niya, if not nag-attempt siyang i-meet. Habang kayo. That is bluntly disrespectful sa iyo. Ato, gago tong asawa mo. Totoo. May kilala akong ganyan eh. Walang ibang pinos kundi Jesus pero manyak. Totoo. Banal na aso santong kabayo. Walang ibang pinos kundi scripture. Sa totoong buhay, nuknuk na nakamanyakan. Ayoko ng pangalanan. Baka yan makilala. Ako lang nakakala. Di ba? Kaya pag kayo na binabanggit mo na, kasi pang center namin po si Jesus, Keme, okay. I can fully respect your faith, no, yung belief nyo. Kaya lang, feeling ko that's where the problem is eh. You have this expectation ng pagkatao niya based on kumbaga yung preconceived notion of how he is as a Christian. Di ba? You have this, no? You have this preconceived notion na hindi, ano siya eh. He's got a good side kasi si Jesus Christ naman yung center namin. Gets ko yung part na yon. That I can completely respect that part. Ikaw yon. Siya hindi. Manyak yan. Now, if the conversation is, Papa Jackson, nagbago naman siya. Well and good kung nagbago. Okay? Siyempre, kung ang tanong kasi dito, Papa Jackson, meron bang kakayahan na magbago ang mga taong gumawa? Of course. Of course. Di ba? Of course. Pwede magbago. Pero, here's the but. Ready? Hindi niya pa pwedeng i-demand sa'yo na dapat okay ka na at maniwala ka na nagbago na siya. That must happen in your own, di ba, comfortable timeline. Hindi niya pa pwedeng i-demand sa'yo na kalimutan mo na yon, hindi ako makawala-wala dun sa sa dati kong pagkataon. No. It will have to happen when you're ready to let it go. Hindi niya pwedeng i-demand sa yan. Kasi alam mo, eto, revelation to. Kayo mga babae, mentas pinipilit kayo. Nakalimutan nyo. Lalo nyo hindi kinakalimutan. Actually. Ito naman yung sarili namin eh. Pag alam nyo na, kalimutan mo to, lalo mo tuloy naalala. pag alam nyo na effortful, yung medyo manipulative yung pagkakasabi, kalimutan mo na yan. Lalo nyo hindi makakalimutan. Because kayo mga babae, you are going to gauge how you're going to react dun sa, ano ba ito? Lamok lang ako na to. Diba? Based on actions. More than lip service.
No? Kahit sabihin niya kalimutan mo na, ganyan. Kung yung mga kilos niya para sa'yo ay kakakaduda pa rin, hindi kayo makaka-move on yan. Hindi ka makaka-move on yan. So kung babalikan kita ng mo kanina, no? Papa Jackson, nasa tamang ano ba ako? Ano tawag nito? Yung track ng utak. Yes, no? I appreciate the fact that you are actively wanting to solve this, no? I appreciate the fact that that you want to be over this hump ng relationship ninyo. That's okay. Pero no one can force you na maging okay na kung hindi ka pa talaga okay. No one. Even him, including him. Hindi ka niya pwedeng pilitin. Alam mo, Papa Chuck, meron pa kami naging conversation niyan na ano lang to kahapon ba yun? Oo, tama, kahapon. So, umiiyak na naman ako sa kanya, ganyan, naalala ko. Tapos, sabi niya sa akin, yun nga dahil nga pinapoint out niya nga na parang yung, hindi naman siya galit nung sinabi niya to sa akin. Kumbaga, wina-warn niya lang din ako na, although may assurance siya sa akin na hindi na siya yon, hindi niya na magagawa yun sa akin, ganon. Alam niya na yung priorities niya ngayon, ang focus niya, yung pag-build ng pamilya namin, ganyan. Tsaka sabi niya, tumatanda na din daw siya, tapos na daw siya sa ganong era, ganyan. Pero may pasaring pa siya na ano ba yan? Sabi niya, kasi the more daw na binabalikan ko na yung ganong past niya, ganyan. Parang pinupush niya, pag daw nasagad, parang kumbaga nasagad ko siya dun sa sa paulit-ulit kong kakabalik nung past, ganyan. Parang pinupush ko pa daw siya na na gawin niya na lang din kaya. Kasi hindi naman natatanggal yung identity niya na yun na ganun eh. So, what's the difference na na ine-effortan niyang magbago. Tapos, ganun pa rin yung tingin ko sa kanya or naaalala ko pa rin yung pagiging ganun niya sa Sabi kanya. niya? Oo, versus dun sa gawin niya na lang para tapos na. Sinabi Ganun. niya yan despite the fact that you're suffering from it? Sinabi niya yan? Sinabi niya yon, pero sabi niya hindi niya daw sinasabi. Pwede ba ako makisuyo sa'yo? Ano yun? Pakisabi sa kanya, gago siya. Iyak nga ako nung papadyak eh, nung sinabi niya. Pakatarantaduhan, sabihin niya yan. Alam mo, kung wala kang alam mo, Ingrid, no? Kung wala kang basihan na naggaganyan ka lang, baka kanina pa kita inaway. But you are not wrong here. You are not wrong here. Not at all. Hindi ka mali dito at hindi niya pa pwedeng sabihin yan. That is just so insensitive and disrespectful and stupid to say that. Sinabi niya yan? Yes, Papa Jack. This Kaya guy is rin ako, something else. naging eager ako to, na makausap ka. Kasi sa totoo lang, ayoko to i-share to anyone close to us. Even sa ninong-ninang namin, parang di ko kaya kasi hindi nila kilala yung asawa ko as ganon. So parang ayokong masira din yung image niya sa mga taong malapit sa amin. Tama mahal naman yan. Pero nababad trip lang ko na kailangan niya sabihin yung ganun. The audacity to just say that. Parang sinasabi niya na gawin ko na lang ganun. Oh my God, the audacity. Sabi ko sa kanya, sabi ko, wala akong mapag-vent outan ng nararamdaman ko. Kaya ako siya sinasabi sa'yo, dahil ikaw yung asawa ko. Gusto kong malaman mo kung saan ako nanggagaling. Baka kasi magulat ka na lang, I made a decision na hindi mo magustuhan. Yung pala yung pinanggagalingan ko. Pero wala kang idea. So ngayon, gusto ko may idea ka para, kumbaga for your end din, so on your end, magkaroon ka din ng preventive solution para sa atin, para sa akin, ganyan. Wala siyang ibang recourse dyan. Kailangan niya tsagain tsaka tiisin yan.
Hindi po pwedeng sabihin niya na, hindi, alam mo, gawin ko na lang kaya kasi hindi ka tumitigil na ibalik yung past. Hindi niya pwedeng sabihin yan. Napaka-stupid naman na lalaking to. Umiin ulo ko. Oh my God! That is so manipulative. So manipulative to just go ahead and say that. Sinabi ko yun sa kanya dati nung sobrang galit ko sa kanya. May time na umiyak ako sa kanya. At sinabihan ko siya na na yung the way he treats me parang napaka-manipulative and narcissistic ng approach niya sa pag-deal niya minsan ng mga situation namin. Kasi may mga tendencies ko na kapag kunwari na-disappoint ako, ganyan, sumama yung loob ko sa kanya, gano'n. Masihigitan niya, gano'n. May mga gano'n siyang Pero actually, nung ito naman, nung kahapon, nung nag-usap kami, calm naman siyang nagsalita sa akin, gano'n. Tapos parang lalambing din naman niya ako. So, nung itong sinabi niya na, na parang point niya kasi is tulungan ko din yung sarili ko to, Oo nga, yes, tama ka dyan. But it cannot come from him. Kasi hypocrite manggaling sa kanya. Anyways, I think I've said. no point. Okay, now, let's do something ganito. Well, I'm just airing yung kasi kinento mo sa akin to. I'm just trying to air my frustrations with regards to your story. But then again, bottom line here is you are married to this guy and not at any point gusto mo maghiwalay kayo. That I know. Okay, na alam mo, maliwanag sa usapan natin that you're gonna go through this, mag-aaway kayo, magkakasamaan ng loob, but I do not believe that hiwalay is an option here. Diba? And that I can agree with you. Diba? I believe that it has, kumbaga, that shouldn't be on the table. No? But then again, you have to find a way to communicate to him that he needs to kailangan niyang pagtiyagaan, tiisin yung yung mood mo every time you're going to remember what is done. Hindi niya pa pwedeng madaliin to. Because there's no shortcut to this. Because this stupid guy, he has to remember that every time you remember yung nagawa niya, to you, it's an equivalent of to suffering. Hindi yata niya alam yun eh. Hindi yata niya alam how tortured you are inside, di ba? You being inside your head kapag naaalala mo yung ginawa niya. At para makarinig ka ng mga, dapat gawin ko na lang kasi ganyan. No! That shouldn't come from him. That's stupid. That should not come from him. Okay manggaling sa iba yan, sa mga friends mo, pero not from the person who's done the crime. Medyo di ba, it's a little bit rich coming from the guy who did the crime to tell you na tulungan mo rin sarili mo. Oh my God. He cannot demand for that. Well, to be honest with you, Ingrid, I don't believe that there's any problem or anything that we can solve tonight. If anything, we're just laying down facts here. Yeah. I don't believe, di ba? I don't believe there's something we can solve tonight. Pero yun na, if there's any takeaway na pwede mong mabitbit from our conversation is that I want you to not feel uncomfortable every time na maaalala mo yung pain na ginawa niya. It's not your fault that you feel this way. Not your fault at all. He has to be man enough and sober enough to handle your emotions because he is the very reason kung bakit mo nararamdaman yan. You tell him that.
Hindi niya pa pwede sabihin yun. Sorry ang laking, so, nabullshit ako na narinig ko sinabi niya na, anong pagkakaiba, di gawin ko na lang, oh my God. Tapos yung idea pa na, imagine mo yung katarantaduhan ng lalaking to, no? Yung idea na minute niya yung dalawang kafubo niya habang kayo. No, yun eh. Dapat nga, from day one na naging kayo, diba? Binlock na niya yun eh. Diba? From day one, dapat binlock na niya yun. Hindi mo nga kailangang hilingin sa kanya yun eh. Hindi mo kailangang hilingin sa kanya yun. Dapat bare minimum yun. This guy is very disrespectful to you. Well, good luck. Alam mo kung ano malungkot sa kwentuhan natin? Alam mo kung ano? The idea that you never told me that at any point he is apologetic. Papa Jack, yun yung napansin ko talaga sa kanya kahapon. Hindi po siya nagsasorry sa akin. Iba yung liwanagin ko ha, Ingrid ha. Apologizing is different from being apologetic. You can be apologetic without just saying anything. You can give up an argument because you know that you've done worse. That's being apologetic. Papalampasin mo kasi mas malaki kasalanan mo. That's being apologetic. He's not apologetic. He's just apologizing. And di ba, ito nga kami mo kahapon, di rin siya nag-sorry. So ano yun, pagod na siya mag-sorry, ganon? Dahil kasal na kayo, wala nang di ba, wala nang magagawa. God. Sabi niya lang sa akin, Papa Jack, parang nilambing niya ako. Sabi niya, halika nga dito. Parang niyakap niya ako. Sabi niya, kawawa naman tong misis ko. Parang ganun pa yung approach niya. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ng awa mo. Gumanon ako sa kanya. Tapos tuloy lang ako. Iyak lang ako ng iyak. Kasi nga, parang ganun pa yung pinarating niya sa akin na, nakakaawa lang ako, ganun. Anong gagawin mo? Kung nakakaawa pala ako. Well, actually, sa puntong ito, wala na siyang pwedeng gawin. Yung ginawa niya na, halika nga rito, I mean, that I can understand, yung part na yan. Maybe he has zero moves. No, yan, yung part niya, naintindihan ko yan. Maybe he's got zero moves na. Wala na siyang ibang magawa. Pero yung idea na sabihin niya sa iyo, yung gawin ko na lang kasi Kemi, mali yun. Well, anyways, ma'am, no. Tonight we are not trying to solve any problem. You are just here para mag-vent, no? Yes po. Yun talaga yan. Yeah. We are not going to solve any problem tonight. I don't believe that there's anything we can solve. You're going to ride this one out until it gets better. There are situations in our lives, Ingrid, that it will get worse before it gets better. And this is it. Ulitin ko ha, there are situations in our lives, in this one, di ba, in this case, that it will get worse before it gets better. And this one is a perfect example of that. Yes po. Umaya ko niya sa... Thank you, Papa Jack, for this chance na ma-release ko yung nararamdaman ko. At least I have someone na nakausap ko kasi I have never shared this to anyone. Talagang sa kanya ko lang to nilalatag. Pero parang na din ako na lagi ko sa kanyang vent out, ganyan. Feeling ko siya din, nadidistress na din siya dun sa nangyayari. Well, that's the price. The price he's got to pay for being stupid. Teka, may tanong ko sa'yo. Nabura na ba yung mga chat nila? Ako po Buti naman. nagtanggal. Buti naman. Kasi kanina nabanggit mo, di ba?
Ano yun? Binabalikan mo yung past conversation ninyo, yung mga, di ba? Yung gusto makita ulit yung mga picture, tama mali? Apo, sinabi ko yun sa kanya. You are not so wrong. That's a possibility. He has got to do everything to protect you from being hurt. Kasi madali naman gawin eh. Ano lang ba gagawin niya? Buburan niya yung mga convo, ikakat niya yung communication sa mga naka-fubo niya dati. My God, this guy is stupid. But anyways, good luck, ma'am. No? I hope that things will get better. Yes. I hope that things will get better. Because you deserve a, peace of mind. Alam mo, isa sa pinakamasarap na bagay ang magkaroon ng peace of mind. Ano yan? Walang katumbas yan. Yes. Alam mo, pag ako, Ingrid, pinapili ako ng 10 million of peace of mind. Alam mo kung anong pipiliin ko? Ano? 10 million. Tsaka, Baka ako din. Charot lang. 10 million yun eh. Siyempre, di ba? Magsuhul na lang ako ng tao para magka-peace of mind. Ano ba? For a while, you thought I'm going to choose peace of mind. Hindi 10 million na. Bakit? Kaya ko magka-peace of mind kung may 10 million ako, no? But anyways, ma'am, good luck po sa iyo. Maraming salamat for having this conversation with me. Yes po. Thank you din po, Papa Jack. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Oh.